Kahapon lang daw to nasunog. Di pa tapos yung apoy, oh. May umusok pa. Thank you, sir. Thank you sa pagbigay mo. Sana marami ka pang matulungan ng mga vlogger tulad nila para makatulong din sa amin, Ano sir. si Mr. J at saka ni Si Mr. G. Ma'am Inday from Qatar. At saka ni Ma'am Inday from Qatar. Thank you po. Sana pagpalain po kayo ni Lord God in heaven na matulungan kami para sa mga vlogger na ito. Maraming salamat po. Salamat po sa pagtulong talaga. Salamat kayo. Siyempre, pakisuportahan din po ang ating kasama na si Boy Burangot at ang kanyang grupo. No? Dahil sila po ang ating kanang kamay na kahit na nandito tayo sa Daet ay tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-charity sa pamamagitan po ng pagtulong ko din sa kanila. No? Pagbibigay ng blessings na abot ng aking makakaya. So, hello mga kalingap, shoutout po and welcome po sa ating channel, Mr. J, the PWD, ang taong may kapansanan pero may pangarap sa buhay. Maraming salamat po kung ikaw man ay nanonood po ngayon sa ating video. At syempre, sa video na ito, nabasa nyo ang ating title na may pamilya na nawalan ng bahay. Kumbaga, nasunugan po sila. May mga kasamahan po ako sa Mindanao, yan po ang mga Boy Burangot, ay unexpected din po nilang nakita habang sila po ay nag-scouting, no? So, maraming salamat sa Team Boy Burangot dahil nakita po sila nanay, yung mga nasunugan, at ito po yung buong kwento. Kaninong bahay to, tay? Sa inyo ni tay? Tatlong bahay yung nasunog. Ayan guys, oh. Tingnan ninyo. Grabe. Kawawa yung may-ari nito. Ubos talaga yung bahay nila. Kaso wala lang yung may-ari dito. Nandun pa sa... Saan yung may-ari? Nandun sa ospital? May isang matanda na nasunog daw. May Sa ospital. Kasi hindi nakalabas ang bahay. So, ayan po, no? Grabe talaga ang pangyayari na hindi inaasahan. Yung nakita nila Boy Burangot na nasunugan, 3 pala ang bahay na nasunog, no? At yung mga may-ari po doon ay ando na po sa siguro nasa barangay, nasa evacuation area, no? At sa 3 bahay na iyon, may senior pa lang hindi nakalabas sa bahay nung time na pagkasunog. Kaya andun din po sa ospital yung isa sa pamilya na nasunugan dahil nga po ay meron pong senior na hindi nakalabas nung mga pangyayaring iyon. Mga anong oras na tayo nasunog tayo? More or less. 3 o'clock. 3 o'clock p.m. Pero wala rin, matay tayo. Grabe. Nangyari pala yung sunog na iyon kahapon sa alas 3 ng hapon. At yun nga, sa balita po nila Boy Burangot, wala naman daw pong nasawi. Yun lang daw po yung isang senior na may konting daplis lang siguro, no? Kasi na-rescue man agad yung senior. Yan edad atong senior. 65. Babae? Babae. Kadang sa pagkakusog sa buto, pirmiro gahapon, sir. Ang buto kusog kayo diri gahapon, sir. Pila lang ka minutos, taas na gyud kayo, sir. Ako na trauma na gyud ko, gipangbiranan ako ng mga gamit padlong dito, mga basak tanan akong sanina diha. Sa kwento po ni nanay, madali daw pong sumiklab yung apoy, no? Ilang minuto lang po. Kasi yung mga bahay doon is mga light materials lang. Tag-init din po, kaya madali lang sumiklab at kumalat yung apoy. Yun nga, si nanay, yung na-interview nila Boy Burangot, ay napanik na din. Kaya yung sinisecure ni nanay yung kanyang mga damit, no, para siyempre may isusuot pa sila kahit papaano kasi yung bahay nila nanay yung doon sa gilid, kumbaga madadamay sana, no, madadamay sana, kaya si nanay ay nakapag pa siya ng mga damit, pero yung mga 3 nasunugan doon ay talagang wala na talaga, zero, wala talaga silang naisalba kundi buhay na lang nila, no, yung kanya-kanyang pamilya na nakatira po doon. Kanina diha nabilin kusog kay kalayo gid gapon di na gyud matabang. Pag buto anang inig buto, walay 5 minutes. Lapaw na gyud ang kalayo diha, sir, di na gyud matabang. Unsa mo to ni buto?
nagsunata pag abot nila gasunata man gud sila sir dayon karat-karat na nang sunata di pakusgan pag yun So yun pala si nanay ay kahapon daw po may kapitbahay nila nagpapa-music. Pero yung siguro yung speaker ata na ginamit ay parang ano na kumbaga basag na basag baga. Tapos parang pinilit siguro na palakasan pati yung ano yung music kaya daw may sumabog daw doon. Simula daw nung pagkasabog, mga wala pa daw 5 minutes, ayun kumalat na yung apoy. Kaya yun yung rason daw ng pagkasunog ng mga bahay po nila. Yung mga barangay tanong kan sila gitabangan ko nila gapon sir nagitabangan ko nila nga po kay uwa pa ko nila tabangin gikaon ako nagkalayo sir oh nao gikaon ako na uwa pa ko nila tabangin may papilan ako kamay payag no. So nagpasalamat si nanay sa mga barangay tanod po doon dahil nai-rescue pa po yung kanyang simpleng bahay. Kumbaga sa tawagin sa Bisaya, payag-payag. Kumbaga light materials lang din. So pero may nasunog na part na talaga din po sa bahay ni nanay, no? At talagang hindi talaga kaya na i-rescue ng mga barangay tanod doon o yung mga tao doon kasi nga light materials kaya madali lang sumiklab yung apoy. Kay nanay na lang po yung natirang bahay doon ang naisalba po nila. Kasi nga po ay yung lugar na po iyon is talagang ano, kumbaga malayo ba sa kabihasnan ba? Kumbaga yung bombero malayo po doon sa lugar na iyon. Kaya pala, nandito yung mga damit ni nanay, nakasampay. Ito nga yung natira guys. Ito na lang natira. Ipangabay na ni Dito sir ipangabay na ni namo kanang uling na akong baligya diya ni ko na kay gikaon na nagkalayo sir na ikaw na nagkalayo diya na. Grabe. Tawa naman ng sitwasyon. Dito mga sinina. Ito yung mga damit nila. Sabi nila guys, mas mabuti pa yung nanakawan ka kaysa masunugan ka ng bahay. Oo, tama yon. Kasi pag nasunugan ka, mawala lahat yung naipundar mo. Wala, yung lahat na naiipon mo sa buhay mo, wala talaga wasak. Kawawa talaga si nanay. Masunog akong balay sir pero nabuhol yung balay sir. Ako kwarta na wala ko tani wala ko kablog at nakabutang. So ayon sa nakita natin ay si nanay po pala ay nagtitinda ng uling. At dahil po sa sobrang panic ni nanay, lahat po ng mga damit na nakikita niya doon sa bahay niya ay talagang tinatapon niya sa kalsada. Kaya iyon, nilaban siguro ni nanay at saka sinampay doon sa gilid ng kalsada. Dahil nga sa simpleng buhay lang, no, nagtitinda ng uling, ay naguguluhan na si nanay kung saan na daw yung pera niya, no? Yung siguro yung benta niya na uling, parang nalimutan na niya kung saan niya ilagay dahil po sa pagka-panic na po niya. Ano to na listahan ng mga Oo, pansa kong mga bana. estudyante. Oo, mga estudyante. ano natira guys sa notebook ng estudyante ni nanay. Basta na yun sir. Pati notebook, naubos. Nawala na. Ipanglabay na naman ng uban anak sir. Kaya nangabasa na tayo tubig yung dagan kay gahapon sir. Tapos puro wala na sir, wala na. Grabe. Grabe talaga yung sitwasyon nila dito ngayon. Kasi daw dumating yung bumbero dito. Wala na, ubos na. Kasi madali lang tong nasunog kasi light material, lahat dito kahoy. Wala talaga, ubos. Hindi pa natin akalain na may nadaanan tayo dito. Nasunugan ng bahay. Nasunugan. Grabing iyak ni nanay. Dito natin bigay yung ating dalang bigas. Kaya dito natin yung bigas. Paano? May nabigay tayo ng tulong. Natulong sa nasunugan. Ano tayo? Nay, wala kaming ibang maibigay sa iyo, Nay. Wala may ibang matulong sa'yo tayo. Wala kaming ibang matulong sa iyo, kundi ganyan lang. Maraming salamat sir. Maraming salamat. Kung sa inyo, kung sa page sir. Boy Burangot among page. Buy burangot. Charity vlogger. Nangita mi og kinsay among tabangan dayon. Naghanap kami ng matulungan kaya nadaanan namin kayo ngayon. Yan lang makaya muna naming ibigay. Salamat tayo sir. Pipi mga sunscreen niya na dito lang ibalay nga balong kahoy.
sige lang te. Basi dahil Grabe. may maaloy sa kare. Masig na maluoy, balik kami dito. May makakita di, may makakita. Kaya sa mo ang vlog. Dili pa ko makamubunan doon karon sir na naitabo sir. Bakit ko gadami yun ane? Ako gadami sir. Di na mabalikan ako mga baligyan sir. Mga bitsin ako, mga asin. Basta na tanan nga ako sir. Ipanglabay naman ako diha. So natin makikita kung gaano ka-appreciate ng isang tao kung ano man yung ibibigay natin sa kanila. So, nawa po ay matulungan po natin sila nanay at saka po yung iba pang nasunugan. No? At meron na din po tayong nalikom ngayon. Salamat din po kay Inday Ilongga. No? At nagpaabot din po siya ng tulong. At syempre yung galing sa ating channel, isasabay na din po natin na ipapadala po doon sa nasunugan. So, kahit sa simpleng tulong ay alam po namin na ma-appreciate din po sa mga mabibigyan po ng tulong na ito. Walang supayan, ma'am. Akan pa mo matabangan sir unta nga nagkalisod sir. Ayun sobra wala ni sa FB. Sa YouTube ani sir. Likod. YouTube. Mo niya mo ang founder te. Ah. Taga Manila ni. Ah. Taga Manila. Oh, sige, thank you sir. Thank you Yun, sa kining pagtulong. hatag mo na mo sa inyo ate. Di kan punanin niya. Thank you sir, thank you sa pagbigay mo. Sana marami ka pang matulungan ng mga vlogger tulad nila para makatulong din sa amin Ano sir. si Mr. J at saka ni Si Mr. G. Ma'am Inday from Qatar. At saka si Ma'am Inday from Qatar. Thank you po. Sana pagpalain po kayo ni Lord God in heaven na matulungan kami para sa mga vlogger na ito. Maraming salamat po. Salamat po sa pagtulong talaga. Salamat kayo. So, ayan po, kami po ay nananawagan po sa inyo sa mga may busilak na puso na gustong tumulong sa pamilya po na nasunugan doon sa lugar po ng Mindanao. So, din nyo po akong i-message sa Facebook, Mr. J, the PWD. At syempre, pakisuportahan din po ang ating kasama na si Boy Burangot at ang kanyang grupo. No? Dahil sila po ang ating kanang kamay na kahit na nandito tayo sa Daet, ay tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-charity sa pamamagitan po ng pagtulong ko din sa kanila. No? Pagbibigay ng blessings na abot ng aking makakaya. So, marami pong salamat sa mga nanonood ko ngayon. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Support nyo din po ang Team Kalingap, kay Kuya Val at Ednan Kalingap Prab. Hanggang dito na lang ang ating video mga Kalingap. It's me again, Mr. J, the PWD. Ang taong may kapansanan pero may pangarap sa buhay. God bless. Thank you so much.